PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lola, hindi pa nga namin pwedeng marilis kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Oscading ang kumpanya ngayon na hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Hindi na makapaghintay! Ano, impong kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapanapi, wanted. Ang mga wanted ngayong gabi. Barangay chairman na dati nang nabuko dahil sa umano'y pang-abuso sa kapangyarihan. Muling nireklamo dahil wala raw modo. Pinuno ng Homeowners Association sa Caloocan muling nireklamo kung dati samahan ng mga lolo't lola ang umaalma. Ngayon mga miyembro ng TODA. Mag-isa lang sa bahay ang 68 taong gulang na si Aling Leonila. Mula na mabiyuda noong Abril ng nakarang taon. Sa mga munting gawain na lang niya iginugugol ang kanyang panahon. Isa akong retired teacher. Sa kasalukuyan ako ay volunteer teacher sa mga foundation na kumukumbida sa akin. Ang pagkalungkot ay nasa sarili mo rin. Kung ako'y nakakaramdam ng lungkot, lumalabas ako sa paligid ng tahanan ko. Inaasikaso ko yung magagandang halaman. Para kay Aling Leonila, mahalaga ang kalinisan sa kanyang tirahan. Hindi lang daw kasi pansarili ang magandang dulot nito. Makakatulong din daw siya sa kanyang pamayanan. Kung meron po akong nakita na medyo hindi po maganda sa barangay, isa ako sa nagpapaalaala bilang isang elder. Halimbawa mo, nagtatapon ang isang kapitbahay ko rito na ng basura kahit saan, pinapaalalahanan ko yan na huwag gawin sapagkat tayo ang una-unang magsasakripisyo. Pero ang kanyang pagmamagandang loob, minamasama raw ng ilang kanyang kapitbahay. Nag-umpisa raw ito mula na mabili niya ang lupang kursunada rin di umano ng kanilang punong barangay. Nung mahalata ko na hindi niya ako gusto, ayun nga, tinatambakan niya ako lagi ng basura. Sinasaway niya ako sa lahat ng gagawin niya sa akin, ng gagawin ko sa paligid ko. Pinagalitan niya ako, sinigawan niya, bakit mo pinakialaman yan? Sabi ko, Chairman, marumi po ang harapan kaya po nililinis ko na kaagad dahil kawawa naman kami, walang madaanan. Ang inireklamong kapitan, kinilalang si Lolito Inocencio ng Barangay 629, Zone 36 ng Santa Mesa, Lungsod ng Maynila. Teka, pamilyar ang kuta nitong si Chairman ha. Sige, magbigay ka. Mag-iwan kayo ng address dito. Pati ikaw, pangalan mo. Hindi, meron na po. Hindi ba't una kayong inireklamo noong Nobyembre ng nakaraang taon? Pinasok namin ang barangay mula sa bintana. Imbis na dokumento, pera baraha ang nakasalansan sa mesa. Jackpot! Sa programang Tutok Tulfo ng utol kong si Erwin, nabisto ang mini casino sa loob mismo ng barangay hall ninyo. Sugal, pero sabi nga piso-piso na laro hindi natin matatawag na sugal kung nagtitibang lang, hindi po. Bagamat todo-todo palusot si Chairman, tuloy naman ang investigasyon sa kanyang mga kagawad at tanod na sangkot di umano sa iligal na sugalan. Nalaman din namin hindi lang pala si Aling Leonila ang target ni Chairman sa kanyang di umano'y pamimeste. Meron ding residente na trouble ang natanggap na responde. Ang ginang na si Tess Soreto off-limits daw sa pagdaan sa isang eskinita dahil sa utos di umano ni Chairman. Isa raw kasi si Tess sa mga napagbintangang nagsiwalat ng iligal na sugalan sa barangay. Marami silang napagbintangan, isa na nga ako.
na ako doon nagsumbong sa tulpo. Hanggang sa everyday na, nagpaparinig, marami na silang ginagawa. Hanggang sa nagpagawa sila ng tarpaulin, doon sa talagang daanan naman yun ng tao eh. Nilagyan nila private property, no trespassing, especially sa Reto family. Pati mga kamag-anakan ng punong barangay, nakisaw-saw na rin daw sa pang-aaway. Hinabol ako ng pamangkin ng chairman. Oy, Aling Tessie, huwag kang dadaan dyan. So lumapit yung tanod na tatay niya, na kapatid ng chairman. Imbis na pasipay niya yung gulo, nakidukduk din sa unang tama. Sabi ko, ay, huwag mo ako sasaktan. Sabi kong gano'n. Gusto mong sundin, ano? Don't have the right. You don't have the license to do that. You don't even own this. Sa cellphone video na binigay sa Wanted, nakunan mismo ni Tess ang diumano'y paggigiba ng asawa ni Chairman sa kulungan ng aso nila na nasa mismong harapan ng kanilang bahay. Alam mo, sobra ka nang nagan. Buuhin niyo yung kulungan na yan. Tama bang pag-uugali ito? Madam, asawa pa naman kayo ni Chairman. Sige na nung ganun ako sa mukha. Minura ako ng minura. Matagal na akong inis sa'yo, sabi niyang ganun. So, pinaglilibutan ako, tapos yung misis niya nasa likod niya. Talagang tatlo na sila. Makmak kay Paul Rafi. Kaya sa aming programa sa TV naman lumapit ang pobreng biktima. Aba, pangalawa na itong reklamong laban sa inyo, Kap. Kapitan! Hoy, trip nyo ba talaga ang bogbogan? Bakit hindi nyo subukang dumayo rito sa T3 para matikman yung rock and roll na yugyugan namin? Actually, hindi naman siya binugbog. Hindi ba kaganti sa akin? Kapitan, katuwiran ng bogok ang palusot mo. At sa pagkakataong ito, wala nang kawala si Chairman sa sermon naming tatlo. Pati ang kanyang kapatid na inireklamo, kinastigo. Okay mo binugbog kasi binastos yung pamilya. Ganon. Opo. Binugbog mo pa rin. Ba't ganito lang gawin para hindi mo humaba ang inosensya, no? Sasampahan ka ng kaso sa Women's and Children's Desk. At saka naman si Chairman, yung utol mo, kayong dalawa, sasampahan din ang kaso sa Sangguniang Bayan. At sa ikatlong beses, eto, may nagrereklamo na naman laban sa inyo, Kap. Kung reklamo pala pag-uusapan, Hall of Fame ka na kaagad sa aming magkakapatid, Kap. Sa pagkakataong ito, dito sa aking programa ka naman, Wanted. Anong tawag niyo sa isang lalaki na nagkikipag-away sa isang babae at lola pa man din? At minumura pa niya ito. Ito ang kwento ni Chairman Rolito Paton Inocencio. Ito po ang naging kalbaryo ko sa pagkakabili ng bahay dyan sa lugar, sa barangay ni Chairman Inocencio. Opo. Yan po, sir, ay tambak talaga ng basura. Ayan po before. Opo. So, ang ginawa ko po, sa pagsisikap kong mapaganda ang binili ko, araw-araw po yan, nire-request ko sa kanya na alisin yung mga tambak na yan. Okay. Ng bagay na ginagawa kong pagpapaganda sa paligid ng bahay ko, nagagalit po siya at nagpaparinig. So, doon po na tayo sa puntong kayo po'y namura dahilan para kayo po'y pumunta rito. Opo. Paano yung pangyari nga? Nang sumigaw po siya sa akin ng PUTA, mamatay ka ng matanda ka. Sabi niya, PI ka, mamatay ka ng matanda ka? Opo. Okay. At saka paulit-ulit po niya yung sinasabi. At kung ano-ano pa ho ang mga sinabi sa aking, yung salita niya sa aking ako ay isang matandang luka-luka. Inulit-ulit po ng mga kamag-anak niyang ako ay isang matandang luka-luka. Minabuti namin iparating na mismo kay Vice Mayor ng Maynila ang reklamo laban kay Chairman. Mayor, meron po kami lalapit sa inyo, sir. Ito pong si Lola Leonida Nicandro. Siya po ay masamaan loob dito po sa aming studio dahil pinagmumuna po siya na hindi makain ng aso nitong si Chairman Rolito Paton Inocencio. Hindi po yun, tama po kayo. Opo. Kasi under the Republic Act 6713 saka 319 yung conduct ng mga elected official. Hindi po ba ako makisuyo? Yung nagko-complain, pwede po ba sila pumunta ng Tuesday? 12 o'clock sa opisina ko. Opo. Hanapin po si Miss Weng Santiago. Opo. Para po, ibigyan nyo na lang ng notes na yan yung pinadala niya sa akin. Opo, sige po. Maraming salamat po, Vice.
Suki sa reklamo dahil wala di umanong modo itong si Chairman Rolito Inocencio. Ngayon, pumapangatlo na ang nagreklamo laban sa inyo. Naku Kap, namumuro na kayo sa patong-patong na kaso. Susunod, para kay Chairman, namumuro na sa reklamo dahil sa wala raw modo.